Usapang Tagumpay. My story is inspiring. With outstanding men and women awardee and the best radio show host, Melanie Zambrano. Kasama ang celebrity doctor to the stars, Doc Nina Rodillo. Programang nakaka-inspire. Feel good ang kwentuhan. Real life stories na nakaka-happy. I-push mo ang pangarap sa Usapang Tagumpay. Your weekly dose of inspiration. Tuwing Sabado, alas 11 ng alas 12 ng tanghali, dito lamang sa DZME Radio TV. Kwentuhang makabuluhan, ito ang Usapang Tagumpay. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. The radio time is now 12:06. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier.
Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. I am Captain Eduardo Limpin, President of a shipping corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Ang DZME Network Balita ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Siksik sa detalye at impormasyon, inipon at kinalap ng DZME 1530 News and Current Affairs. Kaagapay ang DZME Radio Reporters sa Metro Manila. Katuwang ang mga Like Radio News FM correspondents nationwide. Ihahatid ang pinakasariwang balita sa Network Balita sa Tanghali. Sa ating headlines, mas mahabang pila at fully booked trip sa mga bus terminal, pantalan at paliparan bumungad sa mga pasahero ngayong Miyerkules Santo. Mga pamilyang Pilipino nawawala na ng oras sa pananampalataya. Tupad tuloy ang Pasada program, inilunsad ng DOLE para sa ayuda sa mga PUB drivers. Sapat na supply ng liquefied petroleum gas hanggang Hulyo, tiniyak ng LPGMA. Viral na sulat ng estudyanteng nagsumbong ng pangmumolestya, tinugunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ibayong dagat, Syria iiwas sa gulo ng Iran maliban na lamang kung sasalakayin ayon sa kanilang Pangulo. Sa kalakalan, gross borrowings ng national government lumobo na sa halos 400 billion pesos. Sa palakasan, Greg Slaughter hinahanap ng Titan Ultra. Sa balitang kalusugan, alamin ang mahalagang impormasyon kaugnay sa lymph nodes. At sa ating showbiz, Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, pinaalalahanan ng mga PUB na G at PG films lamang ang ipapalabas ngayong Semana Santa. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, ako po si Ed Sardo. At ako naman po si Joe Mariano. Narito na mga balitang tampok sa ating DZME Network Balita sa Tanghali. Araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan po ng Abril 2026. Sa detalye ng ating mga balita. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Mas mahabang pila at fully booked trips ang sumalubong sa mga pasahero sa mga bus terminals, pantalan at paliparan ngayong Miyerkules Santo. Ang
mga biyaheng patungo ng Northern Luzon at Bicol ay halos fully booked na sa mga bus terminal sa Quezon City. Kaya naman ilang oras na pumila para makakuha ng ticket ang mga pasaherong patungo ng Ilocos, La Union, Abra at Bicol Region, kabilang ang Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Ilang pasahero naman sa Batangas Port ang nagreklamo ng hirap sa paggamit ng online registration assistance system. Habang sa loob ng pantalan, uma-assiste na ang ilang tauhan nito sa mga pasahero para sa registration ng kanilang online reservation assistance system o Oras Pass. Sa Ninoy Aquino International Airport naman, mas mahabang waiting time din sa check-in counters ang naranasan ng mga pasahero. Pinaalala naman ng NAIA sa mga pasahero na may 6 ng airlines ang na-relocate na sa Terminal 3 habang ang isa ay sa Terminal 1 naman na ilipat. Kaya't paalala nila sa mga pasahero na i-verify muna sa kanilang i-verify ang kanilang mga ticket kung saang terminal sila naka-assign. Nagsanib puwersa na ang Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at Philippine National Police sa pag-asaayos ng trapiko sa patuloy na pagdagsa ng mga biyahero. Ayon sa DOTR, aalisin na nila ang lahat ng road obstruction sa kahabaan ng Maharlika Highway, gayon din sa MacArthur Highway, katuwang ang PNP Highway Patrol Group. Kabilang sa mga tinukoy na obstruction ang mga sasakyang nakaparada sa sidewalks. Sa panig ng DPWH, tinitiyak nilang hindi magkakaroon ng one-way roads at lahat ng critical segments sa Maharlika Highway ay fully repair na. Lahat din ng construction works ng DPWH ay pansamantalang itinigil at muling itutuloy sa April 6. Nagpaalala ang Department of Health sa mga heat-related illnesses sa gitna ng biyahe ng marami para sa Holy Week break. Pinayuhan ng DOH ang mga pasahero na tiyaking may bit-bit na inuming tubig, pagkain, maintenance medicine at first aid kits. Binigyan din ni health spokesperson o the DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo ang kahalagahan ng pagiging hydrated para maiwasan din ang iba pang heat-related conditions. Nagpaalala rin si Domingo sa posibleng impeksyon na makuha ng mga deboto o nagpaplanong sumama sa mga tradisyonal na penitensya tulad ng pagpapapako sa krus. Pinayuhan ng mga nais pa rin sumali sa tradisyong ito na linisin ng maigi ang kanilang sugat at iwasang maligo sa contaminated waters. Tiniyak naman ng DOH na magde-deploy ng medical teams sa mga lugar kung saan isinasagawa ang mga tradisyong pangmahal na araw. Aminado ang isang parish priest na marami ng pamilya ang nawawalan ng oras sa pananampalataya kaya't ito ang nakakalimutan ngayon ng mga kabataan. Sa panayam ng DZME Radio TV, sinabi ni Reverend Father Douglas Badong, parish priest ng St. Joseph sa Gagalangin Tondo, dapat magsilbing halimbawa sa kabataan ang mga magulang. Una po siguro, hindi lang basta yung kabataan kasi maraming pamilya po, lalo na ang mga magulang, ang nawawalan ng oras sa kanila pong pananampalataya. Kaya ito po yung nakakagisna ng mga kabataan. Kasi kung yung mga magulang po ay naging faithful, no? Halimbawa, yung mga ginagawang pabasa, pagbibisita iglesia, kapag ito po ay nakamulatan ng mga kabataan na ginagawa ng pamilya sa pangunguna ng mag-asawa, ito po ay kanila talagang naipapasa din at nagagawa kahit sa kanilang pagtanda o pagkakaroon ng sariling pamilya. Kaya dahil nga medyo mas nagiging ang atensyon ng mga magulang ay puro sa kung paano kikita ng pera, paano yung sa pagtatrabaho, maging yung, di ba, maraming mga magulang ang nasa abroad o hiwalay. Kaya nawawala tuloy yung pagtuturo sa mga kabataan kung gaano kahalaga po ang panahong ito na. Ayon kay Father Badong, ang mahal na araw ay paalala sa lahat upang magbalik sa pananampalataya. Partikular na tinukoy ng pari ang linggo ng pagkabuhay na paalala sa lahat na may katapusan ng bawat pagsubok sa buhay. Ang mahalaga kasi, di ba, yung nagpakasakit, namatay, kung tayo mananatili lang doon, parang hindi pa tapos. So, kailangan natin mabuhay. I-celebrate muli ang pagkabuhay. Kaya itong mga pagsubok na pinagdaraanan natin, hindi lang
kailangan mong ipagpatuloy kasi baka maiwan ka lang sa hirap. So, tandaan natin na sa bawat pagsubok, may pagtatapos yan at ang tapos niyan, pagkabuhay. Yan ang tinig ni Reverend Father Douglas Badong, Parish Priest ng St. Joseph sa Gagalangin, Tondo. Samantala, sisimulan na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pag-ayuda sa mga tsuper ng public utility vehicles na apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng DZME Radio TV, sinabi ni Director Leilani Reynoso ng Bureau of Workers with Special Concern ng DOLE, sisimulan na nila ang tupad tuloy ang pasada program katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa naturang programa, pagkakalooban ng minimum wage ang mga tsuper na tuloy-tuloy lamang sa pamasada sa kabila ng mataas na presyo ng petrolyo. Tupad tuloy pasada, in partnership po ito sa iba't ibang national government agencies. Katuwang po namin ang Department of Transportation, ang DSWD, nabanggit niyo po, at saka yung LTFRB. At kasama din po siguro yung mga LGU natin. So kung sa tupad po, ito naman po yung kahit papaano makakatulong sa kanila, though it's minimum wage, kasi ang binibigay naman po sa tupad, cash for work na minimum wage, in the prevailing minimum wage sa mga regional regions natin. So kung nagpasada po sila, yun lang po ang work program na kasama dito Patuloy lang po silang mag-provide ng transportation services. Ibig sabihin, patuloy ang pasada. Okay. Nang sa ganun po, may masasakyan ang ating mga commuters. Nilinaw naman ni Reynoso na kasabay ng programa ay patuloy pa rin ang kanilang regular tupad program para naman sa iba pang vulnerable sector at maging sa iba pang driver na hindi masasaklaw ng tupad tuloy ang pasada. Dalawa naman pong truck. Sabihin po, yung isa po, yung regular namin tupad, at yung isa lang nga po ay yung medyo pangtulong, yung tupad tuloy pasada para sa mga transport workers. Maari pong pareho po, pwede pong mag-apply kasi meron pong dalawang sitwasyon na nakikita po namin dito o matutugunan. Yung isa po, mga transport workers sila, driver sila, na meron, pwede minsan po kasi merong sasakyan, yung po nakita, merong silang pag-aari na sasakyan, pero hindi rin sila makaanda dahil hindi rin po makapagpasada dahil kulang din naman yung pangpasimula nila. Hindi naman sila ganong, hindi ganong kalakihan. Pero meron silang sariling mga sasakyan na pag-aali nila, gusto nilang ipasada yon. Kaya ang habol natin, tuloy-tuloy lang pasada. For those naman po na talagang nagpa-boundary lang, walang pag-aaring sasakyan or yung mga iba naman pong vulnerable groups pa rin na nais magtupad, pasok pa rin po naman sila sa aming programa. Yan po ang tinig ni Leilani Reynoso, Director 4 ng Bureau of Workers with Special Concern ng Department of Labor and Employment. Labas tayo ng himpilan, Senate Protect Committee naglabas na ng mga rekomendasyon para sa pagharap ng bansa sa krisis sa enerhiya. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia. Inilabas na ni Senate Protect Committee Chairman Sherwin Gatchalian ang kanyang report kaugnay sa investigasyon at pagsuri sa contingency measures at takbangin ng gobyerno para tugunan ang epekto sa bansa ng patuloy na tensyon sa Middle East. Nakasaad sa tinawag na Chairman's Report ang mga rekomendasyon o posibleng short, medium at long-term policy response para matugunan, mapalakas at mapahusay ang mga kasalukuyang hakbangin ng pamahalaan. Pangunahin sa rekomendasyon ang pagbuo ng unified, coordinated at komprehensibong National Contingency Plan. Kabilang naman sa inirekomendang short-term policy ang pagpapaigting sa high-level government-to-government negotiations para matulungan sa pagbili ng petrolyo ang mga private oil companies. Inirekomenda rin ang konsiderasyon sa pagpapataw ng pansamantalang price cap sa produktong petrolyo sa panahong umiiral ang State of National Energy Emergency. Gayon din ang pag-aralan ang posibleng pagpapatupad ng fuel rationing para tumagal ang supply ng langis sa bansa. Para naman sa medium at long term, ang rekomendasyon ng committee ay ang pagpapataw ng windfall tax sa mga oil companies, pag-aralan ng posibleng VAT exemption sa importasyon at pagbebenta ng produktong petrolyo kapag mataas ang presyo. Ipagpapatuloy naman ang feasibility study sa pagdevelop ng isang state-managed
Strategic Petroleum Reserve para matiyak ang seguridad sa enerhiya at katatagan ng supply nito sa bansa. Pinaamyandahan din ang Downstream Oil Industry Deregulation Act para magkaroon ng probisyon para sa Consumer Protection Mechanism bukod pa sa pagpapalakas ng implementasyon ng ASEAN Petroleum Security Agreement. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV Network Balita sa Tanghali Nationwide. Suportado naman ni Ways and Means Panel Chairman at Marikina City Representative Miro Kimbo ang pagkakaroon ng petroleum reserve bilang pulisiya at alternatibong energy source. Wake-up call para kay Kimbo ang nangyayari ngayon sa Middle East kung saan apektado ang bansa sanhi ng pagiging heavily reliant ng Pilipinas sa imported petroleum products. Ilan sa mga nakahaing panukala ay ang pagdevelop ng alternative energy sources gaya ng geothermal at natural gas na kapwa naman matatagpuan sa bansa. Gayon din ang pagkakaroon ng National Fuel Reserve para nakahanda ang bansa sa future oil crisis. Mahalaga ayon kay Kimbo na may sariling imbak na petrolyo ang gobyerno para sa siguradong supply lalo na sa oras ng emergency. Nitong linggo, pinulong ni House Speaker Faustino Boji III ang chairperson ng 13 standing committee sa Kamara para bumalakas ng unified at resilient government response sa nangyayaring oil price crisis at sa mga susunod na pangyayari. Tiniyak ni LPG Marketers Association o LPGMA President at dating Congressman Arnel T. na may sapat na supply ng LPG ang bansa. Sa panayam ng DZME Radio TV, kinumpirma rin ni T na gagamitin ng gobyerno ang kanilang mga pasilidad upang maging imbaka ng mga paparating na supply ng LPG. Sinabi ni T na ang supply ng LPG na nasa bansa ngayon ay tatagal ng hanggang 40 days habang ang paparating na supply ay tatagal naman hanggang Hunyo at Hulyo. Meron naman po tayong sapat na supply hanggang 40 days. So hanggang middle of May ang ating inventaryo ngayon. Ang magandang balita po kahapon, nagpatawag po ng meeting ang Department of Energy. Okay. At binigyan po kami ng direktiba na ihanda yung aming mga facility dahil gagamitin po ng DOE yung National Energy Emergency ni Pangulo. Okay. Gagamitin po ng gobyerno yung mga facility po ng mga pribado para po yung mga parating pong LPG vessel na galing po ng US, Canada, and I think meron pa pong isang bansa ay gagamitin po nila yung mga storage po ng mga private sectors. Upang makontrol naman ang presyo ng LPG, ibebenta ang mga produkto sa presyo kung magkano ito nabili ng gobyerno. Ito pong binili ay binili po ng gobyerno. So that is transparent na i-anunsyo nila sa publiko once sa dumating po ito. Ngayon, padadaanin po nila sa facility namin and then dahil deklarado po yung halaga ng pagkakabili, so kami po magdi-distribute sa aming mga distribution chain pero with the price kung magkano po nila binili. Iyon po yung para ho makontrol yung presyo na hindi umangat. Babantayan po nila dahil produkto po nila yan pero kami po magdi-distribute. I-distribute namin. Yan ang tinig ni LPGMA founder at President Arnel T. Samantala, sisikapin naman ng gobyerno na hilingin sa mga food manufacturers na huwag na muna magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Sa gitna ito ng ulat ng Department of Trade and Industry o DTI na may ilang mga bilihin na ang magtataas ng presyo epektibo sa Abril 16. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na muling makikipagpulong si DTI Secretary Cristina Roque sa mga food manufacturer upang makumbinsi na huwag na munang magtaas ng presyo. Gayunman, aminado ang Malacanang na may mga pagkakataon na hindi na mapigilan pa ang pagtaas ng presyo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Nangako naman ang Malacanang na patuloy pa rin gagawa ng mga hakbangin para maibsan ang epekto ng krisis. Ipatutupad na ng gobyerno o ng Government Service Insurance System o GSIS ang kanilang balik ginhawa program o Modified 3-Month Loan Moratorium. Ipinaliwanag ng GSIS na hindi ito katulad ng traditional na loan moratorium kung saan pansamantalang ititigil muna ang pagbabayad utang ng mga miyembro. Sa ilalim ng balik ginhawa, maaaring i-refund ng mga miyembro ang kanilang loan amortization ng 3 buwan.
Saklaw nito ang loan amortization mula December 2025 hanggang February 2026. Sinabi ni GSIS President at General Manager Vic Veloso na layo ng programa na matulungan ang kanilang mga miyembro na makaagapay sa kinakaharap na krisis sa ngayon. Samantala, isang panukala naman na layong palakasin ang maliliit na negosyo at kooperatiba ang isinulong sa layuning mabawasan ang kahirapan sa bansa. Ang House Bill number 8745 o ang Poverty Reduction Through Social Entrepreneurship Act o PRESENT program ay para mabigyan access ang maliliit na negosyo sa komunidad tulad ng pondo, training at merkado. Ayon kay Congressman Nathaniel Odocado na siyang may akda ng House Bill 8745, ang social enterprise ay mga negosyong kumikita habang tumutulong sa komunidad gaya ng pagbibigay trabaho, pagsuporta sa mga magsasaka, mangingisda at pagpapaikot ng pera o puhunan para sa serbisyong panlipunan. Layon din ng panukala ang pagbuo ng Social Enterprise Development Council sa ilalim ng Department of Trade and Industry para magsagawa at sumuporta sa mga programa ng PRESENT. Kumbinsido si Odocado na malaki ang magagawa ng ganitong programa lalo na sa mga panahong dumadaan sa krisis ang bansa gaya ng biglaang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kung saan pati kabuhayan ng ordinaryong pamilya ay apektado. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pulisya na bigyang proteksyon ang grupo ng magkakapatid na babae sa Camarines Sur na nagsumbong ng sexual violence at systematic harassment sa ilang lokal na opisyal. Ang direktiba ng Pangulo ay tugon sa open letter na nakapost sa Facebook ng isang estudyante mula sa barangay Calooco sa bayan ng Tinambak. Sa kanyang sulat, tinanong ng grade 6 student ang Pangulo kung paano sila magbabasa kung sila ay paulit-ulit na nire-rape, pinutulan ng supply ng kuryente at tubig. Inilarawan pa ng estudyante na silang magkakapatid ay naipit sa political crossfire na hindi nila maunawaan. Sa tugon naman ng Pangulo, sinabi nitong halos maiyak siya at labis ang kanyang galit nang mabasa ang sulat. Nangako ang Pangulo na tutulungan ng gobyerno ang magkakapatid at titiyakin ang kanilang kaligtasan at ang pagbabalik sa eskwelahan. Samantala, pagpapawalang bisa ng DAR sa 18.2 million na pisong utang pang-agraryo, nagbigay ng pag-asa sa mga magsasaka sa Oriental Mindoro. Ang ulat mula kay Neil Miranda. Nagbunga ng bagong pag-asa sa Dangdaang Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Oriental Mindoro ang pagpapawalang bisa ng Department of Agrarian Reform sa 18.2 million pesos na utang sa agraryo. Ito ay matapos maipamahagi sa 389 ARB ang nasa 443 certificates of condonation with release of mortgage o COCROM na magbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na muling makapagsimula ng walang pasanin sa pananalapi. Bukod sa ipinagkaloob na 78 Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa 73 beneficiaryo at 33 electronic land titles sa 25 magsasaka na mahagi rin ang DAR ng mga makabagong farm machineries and equipment na nagkakahalaga ng 3.3 million pesos para mapabilis at mapagaan ang pagsasaka at libreng serbisyong legal. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, layo ng programa na hindi lang magbigay ng lupa kundi tiyaking may kakayahan ang mga benepisyaryo na paunlarin ito. Kanya binigyan diin na patuloy na pinalalawak ng DAR ang suporta nito sa mga magsasaka na pangunahing haligi ng seguridad sa pagkain ng bansa. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DCME Radio TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Alas 12:33 na po ng tanghali, dako na natin ang foreign news. Balitang ibayong dagat. Tiniyak ni Syrian President Ahmed al-Shara na hindi makikialam ang kanilang bansa sa US-Israel war laban sa Iran. Maliban na lamang anya kung maharap sa aggression ang Syria at walang diplomatic solutions. Sinabi ni al-Shara na mananatili ang Syria sa labas ng anumang digmaan. Aniya, sa nangyayari ngayon, hindi nangingibabaw ang matinong kaisipan at ang sitwasyon ay volatile at random.
Idinagdag pa ng Syrian President na nais silang magkaroon ng ideal relationship sa buong rehiyon gaya ng Lebanon, Iraq, Turkey, Saudi Arabia at sa world powers tulad ng United Kingdom, France, Germany at UAE. Balitang kalakalan. Umakyat sa halos 400 billion pesos ang gross borrowings ng national government noong Enero. Sa datos mula sa Bureau of Treasury, lumobo ng 88.7% o sa 398.38 billion pesos ang kabuang inutang ng pamahalaan sa unang buwan ng 2026 mula sa 211.07 billion pesos noong January 2025. 52% ng total gross borrowings noong Enero ay kumakatawan sa domestic debt na naitala sa 208 billion pesos. Lumobo naman ng 221.7% o sa 190.38 billion pesos ang gross external debt mula sa 59.18 billion na naitala noong Enero ng nakaraang taon. Balitang Sports. This Real Sports Balita is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa Sports News, Greg Slaughter, hinahanap na ng Titan Ultra. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Si Greg Slaughter nawawala na naman. Ayon sa panayam ni Titan Ultra Giant Risers Team Governor Emil Tew, kay Snow Badwan ng Spin.ph, hindi na sinasagot ni Slaughter ang kanilang mga tawag. Ang sabi ni Tew, ilang tao ko na ang tumatawag sa kanya pero hindi niya kami sinasagot. He was vague with his responses. Our tender offer is ready. The PBA is waiting. Pero I don't know what happened. Wala kaming problema sa contract at amount kasi through his advisors, we agreed to a maximum pay of 420,000 per month. Nagkasundo na kami. We already talked about it. We already talked to the PBA regarding his status. The PBA said, walang silent ban. So we've been working to get him to sign with us. Pero up to now, more than a month after, ghosted kami. Sinabi namin kay Greg na yun lang ang ticket niya sa PBA. Kasi we own his rights and we can deal with the PBA regarding any problem. We did that. Nakausap na namin si Commissioner as well as some of the members of the board. Pero bakit naman ganun? Ngayon wala na si Calvin Abueva sa kanilang kupunan, kailangan talaga ni si Slaughter para doon sa posisyon sa gitna. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Sunday, nagulat sa DZME 1530, Radyo TV. This Real Sports Balita was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Balitang kalusugan. Ang lymph nodes ay maliliit na parang butil na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan na may mahalagang papel sa pagprotekta laban sa sakit. Ayon sa mga doktor, ang lymph nodes ay bahagi ng immune system at nagsisilbing filter ng mga mapanganib na bakterya, virus at iba pang dayuhang elemento na pumapasok sa katawan. Ipinaliwanag na ang mga lymph nodes ay karaniwang matatagpuan sa leeg, kilikili at singit. Kapag may impeksyon, maaaring mamaga ang mga ito bilang senyales na aktibong lumalaban ang katawan sa sakit. Kabilang sa mga cells na matatagpuan sa loob ng lymph nodes, ang mga white blood cells na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at pagpatay ng mga mapanganib na organismo. Gayunman, babala ng mga health expert na ang matagal na pamamaga ng lymph nodes ay maaaring senyales ng mas malubhang kondisyon at dapat ipasuri sa doktor. Pinapayuhan ng publiko na panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na tulog at regular na pag-ehersisyo upang mapalakas ang immune system. Binigyan diin ng mga eksperto na ang mga lymph nodes ay mahalagang bahagi ng depensa ng katawan na dapat pangalagaan at bigyang pansin upang maiwasan ang mga sakit. This health news is brought to you by MX3. Maging MX-extraordinary, dito ako bili.
Balitang showbiz. At sa ating Showbiz News, Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, pinaalalahanan ang mga PUB na pawang G at PG films lamang ang dapat ipalabas ngayong Semana Santa. Showbiz Balita mula kay Glea Contillo. Pinaalalahanan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga operator ng bus at iba pang public utility vehicles o PUVs na mga pelikulang rated G o General Patronage at PG o Parental Guidance Ratings lamang ang kanilang ipalabas. Sa gitna ito ng pag-uwi ng maraming Pilipino sa kanilang probinsya para magbakasyon ngayong mahal na araw. Saklaw ng direktiba ang mga operator ng bus, sea vessels at PUVs na nagpapalabas ng films at series. Ang mga pelikulang rated G ay maaaring panoorin ng lahat ng audience habang ang may PG rating ay nangangailangan ng patnubay ng magulang o nakatatanda bunsod ng ilang partikular na tema. Idinagdag ng LTFRB na magsasagawa sila ng on-site inspections upang matiyak ang pagtalima ng mga PUV. Balitang Showbiz, para sa Network Balita sa Tanghali, ako po si Glea Contillo ng DCME Radyo TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Thank you very much, Miss Glea. 12:40 na po ang ating oras. Pero sisilipin muna natin at i-acknowledge yung mga nanonood sa atin. Miss Jo. Yes, sir. Siyempre, nangunguna si Angelo Redaha, dyan naman sa Malolos, Bulacan. Si Nanay Lilia Losara, ayan, buwabati sa atin na magandang hapon. At siyempre, nandyan din si, Nanay Jimlet Buesa, na nakatunghay din sa atin. At binabati niya rin si Neil Miranda. Si Elizabeth Kamaing, bumabati rin sa atin po na magandang hapon. Si Gab Pereras. At siyempre, si Jade, ayan, nakatunghay din sa atin, si Alex Puentes, Engineer Alex Puentes, at saka si Ate Liberata Martin Bautista at si Egbert Dizon. Magandang tanghali sa inyong lahat, ha? Mabuhay kayo. Muli po natin balikan ang headlines. Mas mahabang pila at fully booked trips sumalubong sa mga pasahero sa mga bus terminals, pantalan at paliparan ngayong Miyerkules Santo. Mga pamilyang Pilipino nawawalan na ng oras sa pananampalataya. Tupad tuloy ang pasada program, ilulunsad ng DOLE para sa ayuda sa mga PUB drivers. Sapat na supply ng LPG hanggang Hulyo, tiniyak ng LPGMA. Viral na sulat ng isang estudyanteng nagsumbong ng pangmomolestya, tinugunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ating ibaing dagat, Syria iiwas sa gulo ng Iran maliban na lamang kung sasalakayin ayon sa kanilang Pangulo. Sa kalakalan, gross borrowings ng Pilipinas lumobo sa halos 400 billion pesos. Sa ating palakasan, Greg Slaughter hinahanap ng Titan Ultra. Sa balitang kalusugan, ating nalaman ang mahalagang impormasyon kaugnay sa lymph nodes. At sa ating showbiz, MTRCB, pinaalahanan ng mga PUB na rated G at PG films lamang ang ipalalabas ngayong Semana Santa. At yan na po ang naging kalipunan ng mga balitang ating tinampok sa DCME 1530 Network Balita sa Tanghali. Mga balitang tinipon at sinipi sa Mi Radio News Hub. Sa pangalan po ng ating mga maisipag na kasama, siyempre pa sa newsroom. Sa ating newsroom, nandiyan si Miss Lea Soriano Rivera at ang ating senior news writer, Dang Garcia. Sa production side, siyempre, si Miss Glea Contillo. Sa ating streamer, nandiyan naman si Jerome Cansana. Ang ating broadcast technicians, Engineer Alex Puentes. Sa pangalan din ng ating mga kasama sa labas ng ating impilan ng mga Mi Radio reporters. Mula po sa Mi Radio News Hub, kami naman po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Joe Mariano. At ako naman po si Ed Sac. Maraming salamat at magandang tanghali sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mi Radio Time, it is now 12:44 in the afternoon. Me
Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako bilib. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Hi, ako po si Dads Mulata, isang licensed customs broker. Malaking tulong sa akin ang aking misis sa pagtagoy ng aming pamilya. Bilang isang trader, dumarating ang mga hamon, ngunit bilang isang Kristiyano at alagad ng Diyos, hindi ako nagpapadala sa takot at tukso. Nanalangin ako at nakipagtagpo sa mga kapatid ko na ang tawag namin ay D-Group upang lumago at ipakita ang integridad na ipinakita ni Jesus. Gusto ko maging malapit kay Jesus para lubos niyang bantayan ako. Ayon sa Proverbs 10:9 na babasahin ng aking puting may bahay na si Lisa. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Hindi po ako perpekto, ngunit sapat na mananatil ako sa Kanya. Sabi niya, abide in me and I in you. I encourage you na manatili sa Panginoon. Maliligtas po tayo. Merong walang hanggang buhay na naghihintay para sa atin. Kailangan lang natin tanggapin si Jesus na buong puso at isuko ang ating sarili. Receive Jesus now. Opo, si Jesus lang ang pag-asa at siya ay nagbibigay ng lakas sa mga pusong naghihirap. Tumugon po tayo sa kanyang paanyaya and let us follow Jesus. Not the worldly pleasures, walang katulad pag si Jesus ang kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Ako si Dads Mulata. I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Hello, ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. MX3 capsule, dito ako bilib. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Jam-packed na games? Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Keep track of real-time stats para updated ka sa bawat galaw. Join the hype! Makisaya at makipag-interact sa live community. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Para sa chance na manalo ng mga bonus. Catch your favorite sports and join the Arena Plus family. Dok, bakit may mga tao na hindi daw sila high blood? Hindi daw sila hypertensive? Pero bakit sila na-stroke? You know, that's a fact. May mga tao talaga na nakikita namin na stroke sila, but when we measure, normal ang blood pressure nila. Yung iba ganun din, inaatake pa nga sa puso, and yet stable ang BP nila. Nare-realize kasi ng siyensya na hindi lang presyon ang culprit o dahilan para atakihin sa puso o magkaroon ng brain attack. Yung integridad ng kanilang blood vessel plays a very big role. Ibig sabihin, may mga ugat tayo na madaling pumutok. Ang ibig sabihin nun, mahina ang kanilang mga ugat. So it is very important na may pampalakas sila ng kanilang ugat together with their medication. Para sa akin, yung ating MX3 Plus ay napakaganda na antioxidant. Yung coenzyme Q10, antioxidant daw yan. At yung kanilang alpha, beta at gamma nutrient, nakita na nagpapalakas ng ugat natin. So para sa akin, ang MX3 Plus, kasama nung kanilang medication, will help prevent a heart attack at saka ng stroke. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV.